Hello Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Ako nga pala si Rain ng Quezon City. Matagal na rin po akong taga-subaybay ng inyong YouTube channel. Gusto ko lang pong ibahagi itong kwento ng kaibigan at kasamahan ko sa trabaho na si Jason. Isa siyang barista noon sa isang coffee shop sa kanilang lugar. Taong 2018 daw to nangyari. Noong mga panahon na yon ay baguhang barista pa lang daw si Jason sa isang cafe. Sa simula pa lang raw ay kakaiba na ang naramdaman ni Jason sa lugar. Pero dahil sa matinding pangangailangan ay no choice siya kundi ang manatili at magtrabaho sa coffee shop na yon. Whole day siyang nagtatrabaho sa nasabing coffee shop. Madalas kasing dagsaan ng mga customers at minsan pa nga raw ay inaabot pa sila ng late night. Araw daw ng Martes noon, nagkataon na sobrang gabi nang magsara yung coffee shop. Nauna na ang mga kasamahan niya na umuwi. Nung time daw na yon, nag-CR pa siya. Pauwi na raw sana that time si Jason nang bigla siyang makarinig ng ingay. Napahinto siya. Nawala yung ingay na narinig niya. Nung una, akala niya ay guni-guni lang. Napabuntong hininga pa raw siya. At nakakailang hakbang pa lang nang muli na naman siyang makarinig ng ingay. Pero sa pagkakataon na yon, ay hindi lang basta ingay kundi hagulgol na parang nagmumula sa isang babae dahil matinis daw yung tinig. Napakunot-noo raw si Jason lalo nang mapagkantong yung ingay na narinig niya ay nagmumula sa kitchen ng coffee shop. Sunod-sunod daw siyang napalunok. Sa di malamang dahilan ay may dumampi daw na malamig na hangin sa balat niya kahit naka-off na yung aircon at nakasara naman yung pinto. Kinilabutan siya dahil doon. Kakaiba raw yung lamig na dala ng hangin. Kahit na kinikilabutan ay napagpasyahan niya na pumunta ng kusina. Pero sa isip-isip niya ay nagdasal pa siya at sana pinaprank lang siya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Masyado kasing mga jokers daw ang mga kasamahan niya noon at sa katunayan ay ilang beses na siyang pinagtripan ng mga ito. Habang naglalakad si Jason papuntang kusina ay hindi niya maiwasang manginig. Todo na ang kaba niya. Gustuhin man daw niyang tumakbo paalis na lang ng lugar ay mas nangibabaw yung kuryosidad niya at siya na lang din kasi yung natira doon. Kaya kung may mangyari man sa loob ng coffee shop habang nandun siya ay tiyak siya ang mananagot. Nang maarating daw si Jason sa kusina, kadiliman ang bumungad sa kanya. Muli raw nawala yung ingay. Napakapapa siya sa dingding. Doon banda sa likod ng pintuan, nakapa niya yung switch ng ilaw, kaya agad niya itong binuksan. Napapikit pa siya dahil sa liwanag. At pagmulat niya, malinis at payapa naman raw yung kitchen. Iginala niya yung paningin sa kabuuan ng area, pero wala naman siyang napansing kakaiba. Naisip niya na baka nasobrahan pa siya sa kape. Sa ikalawang pagkakataon ay napabuntong hininga siya. Napakamot pa nga sa batok. Pero nung pagharap daw niya sa pintuan, ganun na lang ang pagkabigla niya. Bigla niyang narinig yung paghikbi ng isang babae. Tapos may nakita siyang isang malabong figura ng babae tapos nakasabit sa pinto. Hindi niya masyadong maaninag ang itsura nito. Napasigaw daw siya at sa sobrang gulat ay napaatras. Naramdaman pa niya yung pahabang mesa na nasa likuran niya. Nanginig at nanatiling nakatingin daw si Jason dun sa figura. Nakaputi raw ito. Magulo yung itim niyang buhok pero malabo yung muka at kabuuan ng katawan. Hindi niya ma-explain yung itsura. Basta nakakakilabot daw. Tapos may tali pa raw ito sa liig at nakasabit. Mas lalong nanginig si Jason nang muling lumamig yung paligid. Kakaibang hangin daw yung bumalot na mas lalong nagbigay ng matinding kilabot. Hindi raw niya magawang ibuka ang bibig. Nanatili lang daw siyang naatingin doon sa figura ng babae. Nang bigla raw parang napamulat ng mga mata yung babae. Sobrang itim din daw nito. Napansin pa raw niya na bahagyang bumuka ang bibig ng babae bago ito biglang humikbi. Gulong-gulo na raw si Jason noon at takot na hindi alam kung anong gagawin. Dahil sa sobrang emosyon na naramdaman niya ay parang hindi na raw kinaya ng katawan niya.
kaya kusa siyang bumagsak. Nagising na lang daw siya kinabukasan na nasa ospital na. Ang nangyari raw ay napadalaw ang amo niya sa coffee shop at naabutan daw nito si Jason na nakahandusay sa kusina, kaya agad niya itong sinugod sa ospital. Tinanong pa nga raw si Jason ng amo niya at maging ng mga taong dumalaw sa kanya sa ospital kung ano bang nangyari at nahimatay siya. Kaya naikwento ni Jason lahat ng mga naganap sa coffee shop. Nalaman ni Jason mula sa kanyang lalaking amo na 6 years ago raw ay nagpaamatay ang isa niyang anak na dalaga sa loob ng coffee shop. Hindi raw natanggap ng anak niya ang ginawang pagtataksil sa kanya ng kanyang boyfriend noon. Hindi rin naman daw lubos akalain ng amo ni Jason na magagawa yun ng anak niya dahil lang sa isang lalaki. Gabi raw nangyari yung pagpapatiwakal ng anak niya at kinaumagahan ay bumungad na lamang sa mag-asawa ang kalunos-lunos na sinapit ng anak. Nalaman din ni Jason na hindi lang pala siya ang nag-iisang barista na pinagparamdaman ng multo ng anak ng amo. Dahil halos lahat daw ng mga naging barista o staff sa nasabing coffee shop ay minsan na rin pinakitaan ng multo. Pinabless na raw ng ilang ulit yung coffee shop, pero sadyang siguro ay hindi pa rin matahimik ang kaluluwa ng dalaga. Hindi na nagtagal si Jason sa coffee shop na yon dahil nang makalabas siya ng ospital ay nag-resign na siya. Nagkataon din naman na nabigyan siya ng opportunity na makapag-work sa Manila, kaya hindi na rin ito nagdalawang isip pa at lumuwas sa lungsod. Dito nagtatapos ang kwento ng karanasan ni Jason doon sa dating coffee shop na pinagtatrabahuhan niya. Sa ngayon ay katrabaho at kaibigan ko po siya at pumayag naman siyang i-share itong kwento niya. Nakakalungkot lang talagang isipin na may mga taong handang ibuwis ang kanilang buhay nang dahil lang sa pag-ibig. Naway mag-iwan itong aral na to sa mga kabataan na ang pag-ibig ay nandyan lang, pero ang buhay ng tao ay nag-iisa lang, kaya dapat natin pahalagahan. At kung sakaling magmahal ka man, please lang, magtira ka rin para sa sarili mo. Yes po sir, may hugot po ako. Thank you Sir Bob at keep safe. Ako po si Aika from Iloilo. Naikwento lang din sa akin to ng pinsan ko. Nagsimula ang kwento nung may lumipat daw na dayo sa isang baryo at nagbukas ng maliit na kapihan. Nung unang araw pa lang ng opening ay talaga naman dinagsa ng mga customers yon. Masarap daw ang kape ng nasabing dayo. Nga pala, para hindi kayo malito ay tawagin na lang natin yung dayo na yon na Rito. Ayon kasi sa pinsan ko ay lalaki raw yung dayo na yon. Sa maikling panahon ay mabilis na sumikat ang kapihan at ang masarap na kape ni Rito. Palagi nga itong dinadagsa ng mga customers. Ayon pa sa mga nakatikim ng kape ay talaga naman daw kakaiba ang lasa nun at maa-addict ka. Hanggang sa isang araw ay umusbong na lamang ang bali-balita na marami raw mga tao ang tinamaan ng kakaibang karamdaman. Halos karamihan ng mga tao ay sumakit ang tiyan at laging nagsusuka. Ilang beses din daw dinala ang mga ito sa ospital, pero pati yung mga doktor halos hindi maipaliwanag yung nangyari. Hindi iyon normal na pagsakit lang ng tiyan. Ang ipinagtataka lang ng mga taga-baryo, karamihan daw sa mga may karamdaman ay yung mga regular na customers ng coffee shop ni Rito. Doon na unti-unting nang hinala ang mga taga-baryo kay Rito hanggang sa mapagdesisyonan nila na lihim imbestigahan ang dayo. Inabot din ng ilang linggo bago nila nadiskubre ang lihim ni Rito. Nalaman nila na ang dayo pala ay nagmula sa angkan ng mga aswang at mangkukulam. Ang mas lalong nagpagitla sa mga taga-baryo ay nung nadiskubre nila ang ginagawa ni Rito sa mga kape. Palihim na nilalawayan pala ni Rito ang mga kapeng binebenta niya na naging sanhi rin kung bakit tinamaan ng karamdaman ang mga customers niya. Doon din umusbong ang bali-balita na may mga kabataan pala na kabilang sa baryo na inireport na nawawala. At ayon pa sa mga magulang ng biktima,
Huling nakita raw ang mga anak nila nung dumayo ang mga ito sa coffee shop ni Rito. Isang gabi raw, mag-isang naglalakad si Mang Isidro, isa sa mga magsasaka sa kanilang baryo. Tahimik lang daw siya naglalakad nung gabing yon nang bigla siyang hinarangan ng isang malaki at napakaitim na aso. Pero sa halip daw na matakot siya, ay mas minabuting harapin ito at labanan. Hindi naman kasi siya takot sa mga aso, at pag mas matapang ka sa kanila, ay madali mo silang mapapaalis. Mabuti na nga lang daw at may itak na dala si Mang Isidro. Nang masulyapan daw yon ng malaking aso, ay tila ba agad raw itong napatakbo palayo mula sa magsasaka. Parang natakot daw yung aso. Napasigaw pa nga raw si Mang Isidro bago sinundan ang malaking asong yon. Pero bigla na lang daw itong naglaho na parang bula. Tapos sa pinakaunahan daw ng daan ay nasulyapan niya ang isang lalaki. Nabigla pa nga raw si Mang Isidro nang makilala niya ang bulto nito. Siya si Rito. Tinanong pa ng magsasaka kung bakit naroon sa labas si Rito at kung bakit wala itong suot na pangtaas. Ang tanging tugon lang ni Rito ay nagpapahangin lang daw ito na siya namang ipinagtaka at hindi pinaniwalaan ni Mang Isidro. Sobra namang pagpapahangin daw yon na kailangan pang maghubad. Ang pangyayaring yon ay naikwento ni Mang Isidro sa kanyang pamilya at mga kakilala. Nang dahil sa mga ebidensya ay doon nila tuluyang nabunyag ang tunay na katauhan ni Rito. Marami ang nagalit sa lalaking aswang dahil sa paghahasik nito ng lagim sa kanilang baryo. Pero bago pa nila magawang tugisin ang dayong aswang ay mabilis itong naglaho sa kanilang baryo. Hindi nila ito mahanap sa kung saan. Ilan sa mga taong tinamaan ng karamdaman ay naagapan at natulungan ng mga dalubhasang albularyo at albularya. Ngunit ang iba ay hindi na nasalba pa. Ilan sa mga nakainom ng kape ni Rito na meron palang laway ng aswang ay tuluyang nayanggaw. Hindi ko na alam kung ano pang nangyari sa mga taong nayanggaw. Hindi na naikwento ng pinsan ko. Pero ang kwentong ito ay nag-iwan sa akin ng aral na huwag basta-basta magtiwala. Hindi kasi lahat ng mga pagkain sa labas ay nakabubuti. Mahirap din kasi. Hindi mo alam kung paano ba nila ginagawa yon, kung makakabuti ba siya sa'yo o magbibigay ng kapahamakan. Kaya hanggat maaari, lalo sa mga lugar na hindi ka pamilyar, ay iwasan na lang kumain o uminom ng basta-basta. Safety first before anything else, ika nga. Sana po ay mabasa ninyo itong kwento. Magandang araw Sir Bob at sa lahat. Ako si Bernard, 38 years old, taga Antique. Isa akong teacher sa secondary public school dito sa aming lugar. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyong ina-uploads na stories. Dati ko pa sana gustong magpadala ng kwento, pero ngayon lang nagka-time. Masyado kasing busy sa school ng nakaraan. Anyway, gusto kong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko 12 years ago. That was 2011. Nung time na yon, baguhan pa lamang akong guro sa secondary, pero may experience naman ako sa pagtuturo bago nun. 3 years din kasi akong nagturo sa primary school. Simula pagkabata ay pangarap ko na talaga ang maging isang guro. Nagmula lang ako sa isang mahirap na pamilya, isang kahig, isang tuka, ika nga. Ngunit hindi naging hadlang ang kahirapan at mga unos na napagdaanan ko upang matupad ang pangarap kong yon. May naging estudyante ako noon. Kakaiba siya sa lahat ng mga kaklase niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Benison. Patpatin siyang bata at lagi kong napapansin noon na may mga pasasya sa atawan. Sir Bob, napaka-misteryoso ng dating ng estudyante kong yon. Napakatahimik at bihira ko lang siyang nakikitang nakikipag-socialize sa mga kaklase niya. Minsan ko nga rin naitanong ang mga classmates niya kung may close friend man lang ba itong si Benison. Ngunit wala raw. At sa katunayan ay mailap din ito sa kanila. Ang akala ko nga mahiyain lang talaga. Pero naisip ko na baka kaya siya mailap sa mga kaklase
ay may dinadalang problema. One time, kinausap ko siya. Kinumusta ko kung maayos lang ba siya o kung may problema. Ngunit ang sabi niya ay okay lang daw siya. Hindi nagtagal ang pag-uusap namin noon dahil agad din siyang nagpaalam at umalis. Nang sumunod na araw ay muli ko siyang kinausap at kinumusta. Napansin ko rin na naging mailap din siya sa akin at sa tuwing kinakausap ko siya ay sobrang ikli ng tugon niya. Baka hindi lang nasanay ang batang yon. Okay naman si Benison. Maayos naman ang mga grades niya. Nagpapasa rin siya on time ng mga homeworks, projects at sa ilan pang mga school activities. After a few days, nagsimulang maging busy na ako sa school at idagdag pa na nung time na yon, nagkataon na may financial problem ako. Yun din ang time na hindi ko na nakakausap si Benison. December 2011. Sa pagkakaalala ko, mga 11 days yon bago ang Christmas party namin sa school. Noong mga panahon na yon, doon ko napansin na palaging lumiliban ng klase si Benison. Nung tanungin ko siya kung bakit, ay hindi siya sumagot. Medyo uminit na nga ang ulo ko sa kanya that time kasi liban siya ng liban sa klase na wala namang ibinibigay na valid reason until hindi na talaga siya nagpakita sa klase. Tinanong ko ang mga kaklase ni Benison kung nakita o nakausap ba nila ito. Ngunit ang sabi nila ay hindi na raw nila muling nakita pa si Benison. Nag-decide ako na mag-home visit kina Benison. Ngunit tanging tatay niya ang naabutan ko sa bahay. Tinanong ko siya kung nasaan na si Benison at kung bakit hindi na ito pumapasok pa sa eskwela. Laking gulat ko nang sabihin ng tatay niya na wala na raw akong pakialam sa bagay na yon. Sinabihan pa akong umalis na ako at wag nang babalik doon dahil hihinto na raw sa pag-aaral si Benison. Sa kanya pabalang na pinagsarahan ako ng pinto. Simula noon ay hindi ko na muling nakita pa si Benison. Hindi na siya muling pumasok pa. One time, napadaan ako noon sa isang coffee shop. Medyo tago yung coffee shop na yon kaya madalang lang na mapunta ako doon. Nabigla ako nang maabutan kong si Benison ay nagmamap ng sahig ng coffee shop. Napasulyap pa siya sa akin at takbang aalis na sana nang mabilis ko siyang pigilan. Tinanong ko si Benison kung maaari ba kaming mag-usap. Hindi pa man siya nakapagsalita ay agad ko nang hinatak palabas ng coffee shop yung bata. Tinanong ko siya kung bakit siya huminto sa pag-aaral. Ang buong akala ko kasi ay iiwasan niya ang tanong kong yon. Pero nagulat na lang ako nang bigla niyang ikwento ang hirap na pinagdaanan niya. Simula raw kasi nung mawala ang nanay niya ay palagi na raw naglalasing ang tatay niya at walang araw na hindi niya sila sinasaktan. Wala raw trabaho ang tatay niya kaya nabaon din sila sa utang. May mga kapatid raw siya at hindi niya yun matiis na makita silang laging gutom at palaging pinagbubuhatan ng kamay ng kanilang ama. Wala na siyang nagawa noon kundi huminto na lang sa pag-aaral at kumayod. Humihikbing wika pa noon ni Benison. Hindi na nagtagal ang kwentuhan namin dahil agad siyang tinawag ng kanyang amo. Hindi ko lubos akalain na yun na pala ang huling pag-uusap namin ni Benson. Dahil nung sumunod na araw ay nakatanggap ako ng kalunos-lunos na balita. Nagulat ako nang mabalitaan kong namatay si Benson doon mismo sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. Ang nangyari daw kasi ay biglang sumugod yung tatay niya doon sa coffee shop at bigla na lang siyang pinagalitan at pinagbubugbog ang mura at payat na pangangatawan dahil kulang daw ang naibibigay nitong pera sa kanya. Nagkataong wala gaanong tao sa coffee shop tapos yung barista at manager lang ang nandoon. Nahirapan silang awatin yung nagwawalang tatay ni Benison. At nang tuluyang maawat dahil sa dami ng mga taong tumulong ay bagsak na si Benison na puno ng dugo at bugbog ang muka at buong katawan. Hindi na raw ito gumagalaw at humihinga. Dead on arrival na sa ospital. Mabilis kumalat ang balitang yon sa eskwelahan at sa aming lugar. Awang-awa ako noon sa sinapit ni Benison at nanggagalaiti sa walang kwenta niyang lasinggerong ama. Hindi ko akalain na sa sobrang hirap ng pinagdaanan niya ay aabot siya sa ganoong sitwasyon. Ikinulong ang tatay niya
at napunta sa DSWD ang mga bata pa niyang kapatid. Nung gabi matapos iburol si Benison ay napanaginipan ko pa siya, Sir Bob. Sa panaginip kong yun, maaliwalas ang kanyang muka. Napangiti pa siya sa akin bago tuluyang nilamon ng liwanag. Sa tuwing naaalala ko ang estudyante kong yun ay hindi ko mapigilan minsan na malungkot. Nang dahil sa kahirapan ay may mga kabataan talagang naghihirap at yung iba sila pa mismo ang gagawa ng paraan para matulungan ang pamilya imbis na mismong mga magulang nila na may kapasidad naman. Responsibilidad ng isang magulang sana na bigyan ng magandang buhay at magandang edukasyon ang kanilang mga anak. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, sir. Salamat po sa pagbabasa. Whole day siya nagtatrabaho sa nasabing coffee shop. Nakapa niya yung switch ng ilaw, kaya agad niya yung ay iwasan na lang kumain o uminom ng basta-basta. Safety first before anything else, ika nga. Dati ko pa sana gustong magpadala ng kwento, pero ngayon lang nagka-time. Hello po mga kadiliman. Sana ay okay naman ang lahat at nai-enjoy nyo pa rin yung paikinig sa mga kwento sa channel na to. Shoutout ko po muna ang ating mga kadiliman channel members na sina Paps Densdencio, Brad NCM, Ma'am Dimples Yumi, Ma'am Janice, Ma'am Cristina Varela, kay Adventures of Freja, pati na rin kay Sir Resh. Thank you po sa inyong dagdag suporta. Tapos special shoutout kay Ma'am Ninfa Rosado na gusto ko lang batiin ng happy birthday sa'yo ate. More birthdays to come at salamat ng marami sa iyong suporta at sa pag-share ng inyong blessings. More blessings to come pa sa'yo ate and enjoy your day. Hello rin po sa ating mga active listeners, silent listeners at subscribers. Salamat po sa pag-aabang at pakikinig. I-shoutout ko na lang po next time yung mga magko-comment sa video na to. Ayun, comment lang kung may mga suggestions pa kayo o violent reactions. Thank you and keep safe mga kadiliman.